Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Halos buong Pilipinas ang nakararamdam sa bagyong Quiapo. Dahil pinalalakas nito ang habagat, abot hanggang Visayas at Mindanao ang masamang panahon. Sa lakas ng ulan, umapaw ang ilang ilog at sapa gaya sa Sarangani kung saan ilang bahay at tulay ang inanod ng rumaragas ang tubig. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Na, madala, la, tumba. Wala na yun. Madala. Tuluyan ng bumigay at nahulog sa sapa ang bahay na ito sa Barangay Bale sa Maasim, Sarangani. Nagkapira-piraso ang mga bahagi nito at agad inanod ng rumaragas ang tubig. Wala, shucks. Mus, wala na yan, mus. Wala, sit down. Wala, wala na balay. Ang balay na dala. Ayon sa uploader ng video, nakalikas naman ang may-ari ng bahay at nakuha pa ang ilang gamit bago ito gumuho. Nakalagit siya. Balay, naging balay. Ang pinig yung nagtulog eh. Kita rin ang aktwal at unti-unting paglamo ng ilog sa bahay na ito sa bayan ng Glan. Pati ang mataas na puno ng nyog, dahan-dahang nalubog at naglaho sa tubig. Grabe nga ako kanin ba, ne? Ganito naman katindi ang agos ng ilog sa Barangay Gasi sa bayan ng Kiamba. Sa laki at lakas ng hampas ng tubig, Aray, kayo, de. Ay, ka. Diyos ko po, de, data. nasira at tila nilamon nito ang hanging bridge. Wasak pati ang bahagi ng isa pang tulay na gawa sa konkreto. Halos ganyan din ang ragasan ng ilog sa Barangay Katubaw. Kaya ang ilang residente napilitan ng lumikas. Pinasok na rin kasi ng tubig ang maraming bahay. Sa Barangay Caridad, Sultan Kudarat, abot bewang ang baha kasunod ng malalakas na ulan. Ang ilang motorsiklo at tricycle pinagtulungan ng buhatin. Ang maliliit na bata isinakay sa mga bangka para ilikas sa mas ligtas na lugar. Ang landslide padulong sa among sitio. So delikado kaayo. Pahirapan ang pagdaan sa bahaging ito ng Tiboli, South Cotabato matapos humambalang ang gumuhong lupa. Sa lawak ng landslide, tuluyan ang natabunan at hindi na makita ang kalsada. Sa Malabang, Lanao del Sur, umapaw ang ilog at nasira ang isang bahagi ng Maladi Bridge. Stranded ang maraming sasakyan at residente. Inulan at binahari ng ilang lugar sa Visayas, gaya sa Guimaras at Antique, kung saan hindi bababa sa 20 ang inilikas ng Philippine Coast Guard dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo ang nagdudulot ng masamang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Binahari ng ilang bahagi ng Iloilo City, pinasok ng tubig ang ilang bahay at establishmento. Ang direktang epekto ng bagyong Quiapo naman ramdam sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon gaya sa Ilocos Norte at Aurora. Bago pa man maglandfall ang bagyo, malakas na rin ang bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan ang naranasan sa Calayan, Cagayan. Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ramdam na kagabi pa lamang sa Metro Manila ang habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo. Maraming kalsada ang nalubog sa baha. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Higit isang oras ang itinagal ng mga pagulan sa Metro Manila kagabi na nagdulot ng mga pagbaha sa maraming lugar. Sa Maynila, bumaha sa Espanya Boulevard dulot ng malakas sa pag-ulan. Dahil sa taas ng tubig, kinailangang itulak ng ilang motorista ang kanilang mga motorsiklo. Nagpilit namang tumuloy sa biyahe ang ilang sasakyan kahit kalahati na ng gulong ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa Taft Avenue mula Quirino Avenue hanggang Calao Street. Sa kanto naman ng Taft Avenue at Pedro Hill Street, halos umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng kalsada. Napilitang lumusong ang ilang residente habang nanatili naman sa Center Island ang iba. Nakadaraan naman ang lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa Muntinlupa City, ramdam ang malakas sa buhos ng ulan na may kasamang kidlat sa Skyway.
Sumilong din sa gasolinahan ng mga motorista. Pasado alas 5 naman ng umaga kanina nang magsimula muling bumuhos ang ulan. Sa Caloocan, nagkaroon agad ng gutter deep na baha sa Rizal Avenue. Napilitang huminto ang mga rider dahil sa baha. Bumaha rin sa bahagi ng El Ginto Street sa likod ng Philippine Women's University at Taft Avenue sa tapat naman ng Philippine Christian University dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kaninang umaga. Ilang tauhan ng lokal na pamahalaan ang makikitang nagbubukas ng kanal sa lugar para mapahupa ang baha. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kung binabaha ang ilang lugar sa bansa, halos matuyot naman ang ilang reservoir sa Luzon, gaya sa Pantabangan kung saan 5 metro na lang nasa critical level na ito. Tanaw na nga muli ang lumang bayan ng Pantabangan na dati nang pinalubog para sa dam. Sinilip yan at tinutukan ni Jonathan Andal. Sa gitna ng tubig ang labi ng isang simbahan. Minsan lang ito mangyari, ang paglitaw ng lumang bayan ng Pantabangan na nakalubog sa gitna ng Pantabangan Dam. Ngayong Hulyo, muling nagpakita ang mga bakas ng lumang munisipyo, simbahan, entablado at ang bantayog ni Jose Rizal. Mula nang palubugin noong 1970s para bigyang daan ang pagpapagawa ng Pantabangan Dam, pang-5 beses pa lang itong lumitaw ngayon na nangyayari lamang tuwing may El Nino. Ibig sabihin, lumilitaw ito kapag nauubos ang tubig sa Pantabangan Dam. Magbabangka sana kami papunta dun sa may lumang bayan ng Pantabangan na lumitaw pero pinagbawalan kami ng Coast Guard, no sail zone daw dahil signal number 1 ng Nueva Ecija. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung gaano nakaraming tubig ang nawala dito sa Pantabangan Dam. Ito pong kinatatayuan ko, pati po lahat ng lupa na nakikita nyo sa likod ko, sa inyong screen, lahat po ito nakalubog last year, November 2025. Pero dahil po sa El Nino, ganito na ang nangyari sa Pantabangan Dam. Nag-start po ito noong November 13, yung start po ng dry cropping period po namin. Dire-diretso na pong pababa hanggang ngayon po. Mula noong November 2025, nawalan na ang dam ng mahigit 37 meters ng tubig. Katumbas yan ng 1.5 trilyon na litro ng tubig o 630,000 na Olympic-sized swimming pools. Hanggang dito po sa ilalim ng tulay na ubos ang tubig. Ito pong kinatatayuan ko. Punong-puno po ito ng tubig last year, 2025. Ayun, kung makikita po ninyo yung marka pa dyan sa may kulay puting ng pader na yan. Yung view deck, ayun, nasa taas. Sa ngayon, below normal na ang water level sa Pantabangan Dam, 176 meters. Halos 40 metro na ang layo mula sa normal level na 216 meters. 5 metro na lang mapupunta na ang dam sa critical level na 171 meters. Pag nangyari yan, pati ang hydroelectric power plant sa Pantabangan Dam hindi nagagana. Pero naniniwala ang pamunuan ng Pantabangan Dam na hindi naaabot dyan ang sitwasyon dahil panahon na ng tag-ulan at magka-cloud seeding na rin sila sa Agosto. Hindi po tayo aabot sa critical level. Ang pinaka mababa po natin na critical level ay 171.50. Kaya yung 5 metro pa po, makakaasa po ang magsasaka. Kaya pa po natin magpadaloy ng patubig. Sa Pantabangan Dam, umaasa ang 152,000 hectares ng sakahan ng buong Nueva Ecija at ilang bayan sa Bulacan, Tarlac at Pampanga. Pero sabi ng pamunuan ng dam, walang dapat ikabahala ang mga magsasaka sa irigasyon na galing sa dam. Ang rainfall po from forecast po ng Pag-asa from July, August, 100% pa rin po yung rainfall na makakaasa po tayo na babagsak dito po sa Nueva Ecija, especially sa Pantabangan Dam sa area. And then yung September, October po, halos 80 to 90% pa rin po yung rainfall na maaasahan natin base sa forecast po ng Pag-asa, sir. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, normal lang ang paglitaw ng mga istruktura sa Pantabangan Dam. Kahit po sa mga dams natin, ganun po. Pagka sumadsad po talaga yung elevation niya, may makikita tayong mga istruktura dyan na lumilitaw. Pero di lang ang Pantabangan Dam ang nakakaranas nito. Ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan patuloy ring bumababa. Kamakailan nga, nag-viral ang video na ito ng isang netizen. July 20, 2026. Ayan na po yung kalagayan dito sa dike. Tuyot na. Na nakitang tuyot na ang dulong bahagi ng Angat Dam.
Nasa 150.98 meters ito as of 8 a.m. ngayon na all-time low mula sa 151.45 meters kahapon. Malayo pa sa normal high water level na 210 meters. Mula sa Pantabangan, Nueva Ecija, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Para mapabilis ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, napag-usapan ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero ang posibilidad na tapusin muna ng depensa ang kanilang presentasyon sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Nakatutok si Ian Cruz. Natapos na ng prosekusyon ang presentasyon ng testigo at ebidensya para sa Article 4 o ang bantang pagpatay umano ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, tututok na ang prosekusyon sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng bise. Ang napagkasunduan ng magkabilang panig, tatapusin ng prosekusyon ang presentasyon nila sa 4 na articles of impeachment, saka babalikan isa-isa ng depensa para sa kanilang argumento, testigo at ebidensya. Tumagal ng 9 na araw ang presentasyon ng prosekusyon sa Article 4. Kaya naman para mapabilis pa ang paggulong ng impeachment trial, napag-usapan daw ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero na baka pwedeng tapusin na rin muna ng depensa ang presentasyon nila sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Sa ganung paraan, makikita ng defense kung ano na yung mga napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin mga testigo nila, at masusundan din ng taong bayan, no? Instead na babalik tayo sa umpisa ulit. No? So, yun ang isang paraan na nakikita ko para bumilis at para maintindihan lalo ng taong bayan. Sabi ni Gatchalian, nasa pasya pa rin ito ng prosekusyon at depensa. Pinag-uusapan yan ngayon ng dalawang panig. And hopefully next week magka-agree sila. Kung magkaka-agree sila, ganun ang process na gagawin natin. Ipinasubbina na ng impeachment court ang dalawang tagalanbang na testigo ng prosekusyon para sa Article 1. Kung magkasundo ang magkabilang panig na tapusin muna ang Article 4, ipagpapaliban muna ang kanilang pagsalang sa witness stand. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinag-uusapan na raw ang pagbabago ng takbo ng impeachment trial at posibleng magkaroon sila ng desisyon dito sa susunod na linggo. Pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin naming mapabilis to, no, by eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses, hindi na namin ipilit na iupo pa sila. No? So, either way, we will try to do that. But at the end of the day, again, we will respect the decision of the impeachment court on this matter at hintayin ho namin ang pagpapasya nila. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ng depensa sa pamamagitan ng spokesperson nilang si Attorney Michael Wesley Poa, pero ayon sa kanya, hindi muna sila magkokomento sa ngayon. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa dalawang magkasunod na araw, binomba na naman ng tubig ng China Coast Guard ang 3 barko ng Pilipinas na mag-aatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Nakatutok si Bea Pinlac. Tinorget na naman ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ang BRP Cape San Agustin ng PCG, pati ang BRP Datu Cabaylo at BRP Datu Paduhinog ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maghahatid lang muli ng tulong sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc ang 3 barko ng bugahan ng tubig. May isang punto pang umabot sa 7 metro na lang ang pagitan ng barko ng CCG sa BRP Datu Paduhinog ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Na-monitor din ng PCG ang paghila ng isang Chinese Maritime Militia vessel ng lubid 100 metro lang mula sa BRP Datu Sumakwel ng BFAR. Wala mang nasaktan, delikado at hindi umano profesional ang ginawa ng mga barko ng China, kaya pinalagan ng PCG. Labag din ito sa batas ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea. Sabay giit na sumunod ang CCG sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award.
Kahapon lang ng umaga nang bombahan din ng tubig ng CCG ang BRP Dato Dumangsil. Sa ikatlong araw po ng pagpapatrolya ng PCG at BFAR dito sa Bajo de Masinloc, kasalukuyan na pong niwa-water cannon ng barko ng China Coast Guard ang BRP Dato Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bagaman halos hindi tumama ang ibinugang tubig sa barko ng BFAR kahapon, tagos sa radyo ng barko ang pag-angkin ng China sa Bajo de Masinloc. Dambuhala ang mga barko ng China Coast Guard na umaligid at bumuntot sa mga barko ng PCG at BFAR. Di hamak na mas malaki rin sila sa mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda na hinatira ng krudo, pagkain at tubig ng BFAR at PCG ngayong linggo. Minsan din tatakot din. Maya kung anong ganyan, yan lang panganap buhay na po namin. Malakaya. Iniisip na lang po namin, madam, para sa pamilya, para sa mga anak namin. Tapakan talaga yung loob talaga para mabuhay yung mga pamilya namin. Base sa ruling ng Permanent Court of Arbitration, walang bisa ang 9-dash line ng China at common fishing ground ang Bajo de Masinloc na mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales. Ibig sabihin, pwedeng mangisda ang Pilipinas, China at iba pang bansa na may traditional fishing rights sa lugar. Hanggat may dagat, tuloy lang. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Sa huling Biyernes, bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya ang ilang tatalakayin sa sinusulat na talumpati. Tuloy ang pagpulido sa SONA pero abala rin siya sa ilang aktibidad tulad ng pinasinayaang ospital sa Pampanga. At nakatutok si Ivan Mayrina. Mahiya naman kayo. Yan ang mga katagang tumatak sa State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos itong nakaraang taon. Pero makalipas ang isang taon, nasa na nga ba tayo sa pagpapanagot sa katiwalian at pagbawi sa mga ninakaw sa kaban ng bayan sa mga flood control project? Sasagutin ba yan ng Pangulo sa kanyang SONA? Abangan ang susunod na kabanata. Isang report sa taong bayan ayon sa Pangulo ang kanyang SONA sa Lunes, kabilang man naging hakbang sa mga pinagdaan ng krisis sa nakalipas na taon. Inaasahan hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy daw niyang pupuliduhin ng talumpati para matiyak na mailahad-lahat ng mga dapat marinig ng bayan. I always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. IK Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa kagawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bonoan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo sa Lunes ang nagpapatuloy ng mahakbang para linisin ang DPWH. I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuloy-tuloy lang tayo. Tinanong ang Pangulo sa magiging laman ng kanyang SONA matapos pasinayaan ng JBL Children's Hospital sa Pampanga. Katuparan daw ito ng kanyang ipinangakong pagpapatayo ng mga regional specialty hospitals na binanggit sa mga nakaraang SONA. Bago yan, binisita niya ang isang data center ng isang nangungunang digital company. Hakbang para sa pangako niyang digitalization sa mga transaksyon sa pamahalaan. Nauna rito, in-inspection niya ang isang food security complex sa Lubao, Pampanga na magsisilbing gilingan at imbakan ng palay para sa mga magsasaka sa rehiyon. Isa rin yan sa mga inaasahang ibibida sa kanyang SONA. The facts will show na the BBM administration has provided the most number of facilities and machineries for the modernization of Philippine agriculture. Kahapon nasa Palawan ng Pangulo para pasinayaan ang isang bagong irrigation project at mamahagi ng bigas sa 16,000 benepisyaryo. Miyerkules, bumisita naman siya sa Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte para sa pagbibigay ng mahigit 3.4 billion pesos sa pondo para sa iba't ibang proyekto. Noong Martes naman, nagtungo siya ng Lucena para ipamahagi ang Certificate of Entitlement ng lupa para sa urban poor at government employees. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.
Pagpapanagot sa mga tiwali, mahal na presyo ng bilihin at iba pang isyong pinapasa ng mga Pilipino ang ipapanawagan ng mga grupong magpoprotesta sa Lunes. Naka-full alert status na ang pulisya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Habang abala sa paghahanda ang pamahalaan sa gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, abala rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang bersyon ng SONA o SONA ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protesta at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ng hapon, magmamarcha raw ang mga grupo papunta sa Evergotesco bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish. Rain or shine, tuloy ang pagmarcha ng sambayanan para ihapag ang tunay na kalagayan sa ating bayan. I-highlight natin yung impact ng gera at pandarambong, ang pagiging sunod-sunuran ni Marcos Jr. Sa dikta ng dayuhan. Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas, kaugnay ng VAT. May kakayahang kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin. Ito yung effigy na mahigit 1 linggo ng pinagtutulungang buuin ng grupong bayan at ng surian ng sining. Sumisimbolo raw ito sa patuloy na pagpapasailalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kagustuhan ni US President Donald Trump para isulong ang interes ng Amerika. Magkakaroon din ng pagtitipon mula naman sa hanay ng interfaith groups para sa panawagan nila tungo sa accountability at pagsisiguro na matutugunan ang mga higit na kailangan ng sambayanan. Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalong higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin. Nakahanda na raw ang Philippine National Police para magbigay ng seguridad sa SONA ng Pangulo. Sasabay ang SONA sa founding anniversary ng Iglesia ni Cristo, kaya naman nagkaroon na ng adjustment ang PNP sa deployment. Naka-full alert status na ang NCRPO. Simula ngayong hapon magde-deploy na ng mga pulis. 3 raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. We are planning to deploy or we are already deploying more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies. Nanawagan naman ang PNP sa mga relisa ng peaceful na pagtitipon bagamat nirerespeto naman daw nila ang freedom of expression. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ng Department of Interior and Local Government ipatupad ang maximum tolerance. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Singtingkad ng kulay ng kultura ng mga taga-South Cotabato ang pagdiriwang ng kanilang 60th founding anniversary. Nakisaya riyan ang ilang kapuso stars. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Makulay na street dancing, energetic stage performances, at pasiklaban ng beauty, wit and talent sa search for mutiyan ng South Cotabato. Ilan lang yan sa mga aktibidad sa 60th founding anniversary at 27 Tinalak Festival sa South Cotabato. Agaw atensyon itong mga bahay kubo na bahagi ng Agri-Trade Fair. Na-showcase rin sa bawat disenyo ang historical roots ng mga tribo tulad ng tribong Tiboli. Mula sa traditional abaca cloth na mano-manong ginagawa ng naturang tribo, ang pangalang Tinalak, diyan hango ang pangalan ng pista na pagpapakita din daw ng pagkakaisa ng iba't ibang tribo sa probinsya. Hindi pinalampas ng Kapuso Stars ang pagdiriwang at nakisaya sa Congressional Night. Nagpakitang gilas ang youngest Pinoy pop group na Cloud 7. Grabe po talaga yung pag-welcome nila. Ganun pa rin po talaga kainit. Dahil po doon, na-translate po namin yun sa mga performances po namin. Nagpasaya at nagpagkilig naman sina Kapuso Sparkle artist Vince Maristela, AZ Martinez at Sofia Pablo.
Pinaghandaan daw nila ang kanilang performances para sa mga kapusong South Cotabateños. Vocal lessons. Energy. Nag-ipon kami ng energy para pag nag-perform kami, all out. Mentally prepared ka pag pumunta ng stage at mag-perform sa lahat ng tao. Pinaghirapan ko yung vocal rest ko. Joke, wala, nag-beauty sleep lang kami kanina. Chikahan sa morning. Lalo pang tumindi ang hiyawan nang mag-perform ang cast ng The Master Cutter na sina Prince Carlos, Anthony Constantino, at Shuvi Etrata. Sobrang nakakataba ng puso na sinusuportahan nyo kami. Surreal kayo nga moments ako kay bali ko karon pero mag-perform nako. So, nalipay ko, sobra ko nga nalipay. Nakisaya rin sa pista si Reyna Mitena ng Encantadia Chronicles Sangre na si Rian Ramos. Akala ko masasama kayong lahat pero okay naman pala. Kaya hindi nagalit si Mitena. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.